Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 971. Bakit hindi ka na rin bumangon at matulog? Malaki naman ang espasyo dito. Sapat na para matulog ng 2 tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, nabasag ang tahimik na kapaligiran sa silid. Ang nanginginig at mahinang boses ni Zhu Zaiyu ay umalangaw-ngaw sa silid. Mula nang matulog si Huang Feng sa sofa, ang mga mata ni Zhu Zaiyu ay nakatingin sa kanya. Nakikita niya na si Huang Feng ay hindi natutulog ng comfortable. Pagkatapos ng lahat, iniligtas siya ni Huang Feng. Sa huli, siya ay natulog sa kama habang si Huang Feng ay napinsala sa sofa. Nagdulot ito ng sama ng loob kay Zhu Zaiyu. Hindi na kailangan. Ayos lang akong matulog dito, sabi ni Huang Feng. Okay lang. Anyway, hindi naman kasi tayo natulog sa iisang kama kanina. Marahan na sinabi ni Zhu Zaiyu, gayunpaman, hindi mo magagawa. Hindi ka maaaring maging masyadong malapit. Medyo napahiya si Huang Feng nang marinig niya ang mga salita ni Zhu Zaiyu. Sa iisang kama talaga natulog ang dalawa. Gayunpaman, iyon ay pagkatapos ng lahat kapag sila ay lasing at wala sa isang matino estado. Gayunpaman, dahil si Zhu Zaiyu ang nagkusa na imbitahan siya, hindi na kailangang ipagpatuloy ni Huang Feng ang pagpapanggap bilang isang santo. Ayos lang basta hindi siya samobra. Tumayo si Huang Feng mula sa sofa at pumunta sa kama. Sa oras na ito, pumunta na si Zhu Zaiyu sa kabilang gilid ng kama na may pulang mukha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatikip sa kubrekama. Maliban sa kanyang ulo, hindi niya hinayaang malantad ang ibang bahagi ng kanyang katawan. Matulog ka na, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyu pagkatapos humiga sa kama. Hindi niya sinasadyang lumapit kay Zhu Zaiyu. Tumango si Zhu Zaiyu. Gayunpaman, hindi siya makatulog. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na natutulog siya sa iisang kama ng opposite sex habang siya ay gising. Isa pa, wala siyang suot na damit, kaya hindi maiiwasang mag-overthink siya sa mga bagay-bagay. O siya pala, tawagan mo si Hong Li. Dapat nag-aalala siya sa'yo. Biglang naalala ni Huang Feng na hindi niya sinabi kay Hong Li matapos iligtas si Zhu Zaiyu. Dapat siyang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Zhu Zaiyu. Okay, sabi ni Zhu Zaiyu. Sabi din ni Zhu Zaiyu. Gayunpaman, bigla niyang naalala na matapos kunin ni Sister Mei ang kanyang telepono, hindi na niya ito binalik. Noong panahong iyon, nang makita niya si Huang Feng, tuwang-tuwa siya at nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang telepono. Maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong telepono? Ang aking telepono ay kinuha nila, sabi ni Zhu Zaiyu kay Huang Feng na medyo nahihiya. Oo naman. Ibinigay ni Huang Feng ang kanyang telepono kay Zhu Zaiyu. Dinial ni Zhu Zaiyu ang numero ni Hong Li. Bago pa siya makapagsalita, narinig na ang boses ni Hong Li. Sabi niya nang may pag-aalala, Huang Feng, kumusta? Naligtas ba si Zaiyu? Bakit tayo nababalisa? Matagal nang walang balita, paano ito? Panipi, dahil ginagamit ni Zhu Zaiyu ang telepono ni Huang Feng, hindi naintindihan ni Hong Li at naisip niya na si Huang Feng ang tumatawag sa kanya. Hong Li, ako na. Okay na ako, sabi ni Zhu Zaiyu kay Hong Li. Zaiyu, ikaw ba talaga? Nahanap ka ni Huang Feng. Magaling yan. Natigilan sandali si Hong Li bago siya napasigaw sa gulat. Narinig din ni Zhu Zaiyu ang iba pang mga tao na nagpalakpakan sa tabi ni Hong Li. Dapat yung ibang tao sa dormitoryo niya. Tuwang-tuwa si Zhu Zaiyu nang makitang ang kanyang mga kasama sa kwarto ay napakamaalalahanin sa kanya. Oo, kasama ko si Huang Feng ngayon, sabi ni Zhu Zaiyu habang nakatingin kay Huang Feng sa tabi niya. Anong nangyari? Tanong ni Hong Li. Pagkatapos noon, nakipag-chat si Zhu Zaiyu kay Hong Li at sinabi sa kanya ang nangyari ngayong gabi. Ito ay talagang masyadong mapanganib. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay dumating sa tamang oras, sabi ni Hong Li na medyo nakahinga. Natuwa si Hong Li. Kasunod nito, nakangiti niyang sinabi kay Zhu Zaiyu, iniligtas ka niya, ngunit wala kang ginawa. Hayaan akong hulaan. Gabi na kasi, siguradong hindi ka nababalik. Huwag mong sabihin sa akin na kayo ni Huang Feng. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Mabilis na sabi ni Zhu Zaiyu. Sinulyapan niya si Huang Feng sa tabi niya.
Tumangala si Huang Feng sa kisame na parang may isang bagay na kawili-wili doon na umaakit sa kanya. Hindi niya narinig ang usapan nila. Sige, hindi na ako magsasalita. Gabi na, binaba ko na, hindi na kita iistorbahin, nakangiting sabi ni Hong Li kay Zhu Zaiyu at ibinaba ang telepono. Lalong namula ang mukha ni Zhu Zaiyu. Iniisip niya na mas mabuti kung hindi ito marinig ni Huang Feng. Eto na yung phone. Tapos na ako. Ibinigay ni Zhu Zaiyu ang telepono kay Huang Feng at sinabing, "Oh, okay." Tumalikod si Huang Feng at kinuha ang telepono. Pagkatapos noon, muling tumahimik ang dalawa. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, medyo kakaiba kung makikipag-chat sila sa kanilang kasalukuyang hitsura. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng dating takot ni Zhu Zaiyu, ligtas na ang paligid. Unti-unti siyang inaantok at hindi nagtagal ay nakatulog na siya. Matapos makita ni Huang Feng na nakatulog si Zhu Zaiyu, nakahinga rin siya ng maluwag at pagkatapos ay nakatulog. Si Huang Feng at Zhu Zaiyu ay parehong natulog ng mapayapa, ngunit si Manager Yin at ang iba pa sa kabilang panig ay hindi makatulog. To be exact, nasa ospital sila ngayon. Noong sinalakay ni Huang Feng ang ilang tao noon, hindi siya naging madali sa kanila. Sa makatuwid, ang bawat isa sa kanila ay kailangang humiga sa kama ng ospital nang hindi bababa sa ilang sandali. Lalo na ang dating talent scout na natalo ni Huang Feng ng 2 beses na sunod-sunod. Mas malubha ang kanyang pinsala, at kailangan niyang humiga sa kama ng mas matagal. Gayunpaman, ang mga taong ito ay sanay na maging mayabang. Noong nakaraan, ginamit nila ang pamamaraang ito upang magtagumpay ng maraming beses. Hindi nila inasahan na sa pagkakataong ito, hindi lang sila nagtagumpay, kundi nabugbog din sila sa ganoong kalagayan. Paano sila magiging handa na tiisin ito? Kaya naman agad silang tumawag ng pulis. Gayunpaman, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Buti na lang at may kamera sa hotel. Kaya naman, gusto nilang mahanap ng pulis si Huang Feng sa pamamagitan ng kamera. Walang choice ang pulis kundi gawin ito. Tutal, naiulat na ng kabilang partido ang kaso. Gayunpaman, pagkatapos makita na ang taong bumugbog sa mga taong ito ay si Huang Feng sa pamamagitan ng kamera, halatang nagbago ang ugali ng nangungunang kapitan. Napansin din ng manager ng hotel ang pagbabagong ito at lihim na ikinatuwa niya na hindi mali ang dati niyang desisyon. Ang kapitan ay hindi masyadong masigasig sa kasong ito. Pumunta lang siya sa ospital para harapin ang mga taong iyon, pero iniisip niya sa kanyang puso. Pagkatapos ng madaling araw, dapat ko bang kontakan si Huang Feng? Sa kalagitnaan ng gabi, biglang naramdaman ni Huang Feng na mabigat ang kanyang katawan, at pagkatapos ay nagising siya. Kahit na natutulog si Huang Feng, mananatili siyang mapagbantay. Siyempre, kahit ganoon, hindi naman masama ang kalidad ng kanyang pagtulog. Nang imulat ni Huang Feng ang kanyang mga mata, siya ay natigilan. Hindi niya alam kung kailan nasa braso niya si Zhu Zaiyu. At saka, hindi siya sa gilid ng kama ngayon natutulog, kundi sa gitna. Ang 2 tao na natutulog sa gilid ng kama ay hindi na malayang lumipat sa gitna sa oras na ito. Sumulyap si Huang Feng kay Zhu Zaiyu, at pagkatapos ay malumanay na gustong ilayo si Zhu Zaiyu sa kanyang katawan. Kung hindi, kapag nakita ni Zhu Zaiyu ang kanyang kasalukuyang hitsura sa madaling araw, maaaring hindi niya maintindihan muli. Kabanata 972. Gayunpaman, nang bahagyang gumalaw si Huang Feng, niyakap siya ni Zhu Zaiyu ng mas mahigpit. Lalong humigpit ang katawan nito sa kanya. Agad na nagreklamo si Huang Feng. Lalaki rin siya, mainitan ang dugo. Nag-react ang kanyang katawan sa mga kilos ni Zhu Zaiyu at idiniin ang ibabang bahagi ng katawan nito. Kung tungkol sa natutulog na si Zhu Zaiyu, maaaring naramdaman din niya ang bagay na iyon na naging dahilan para hindi siya komportable. Dahil dito, iniunat niya ang kanyang kamay at sinubukang itulak ang bagay na iyon palayo. Agad na sumipsip si Huang Feng ng malamig na hangin. Lalong naging matindi ang reaksyon ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Zhu Zaiyu ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay hindi mawawala ang bagay na nagdudulot sa kanya ng discomfort kahit anong pilit niya. Nagdulot ito sa kanya ng medyo inis. Kaya, nagising siya. Inaantok, binuksan ni Zhu Zaiyu ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Huang Feng. Huang Feng, ano ang bagay na iyon sa ibaba? Bakit nakakainis?
Walang kamalay-malay na sinabi ni Zhu Zaiyo bago siya makapag-react. Pagkatapos, bago pa makapagsalita si Huang Feng, biglang idinilat ni Zhu Zaiyo ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, siya ay ganap na gising. O sa halip, nagising siya sa takot. Noon lang niya napagtanto na nasa bisig na siya ni Huang Feng. Higit sa lahat, pareho silang walang suot na damit. Siyempre, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang kamay ay nakahawak sa pinakamahalagang bahagi ni Huang Feng. Ang mga mata ni Huang Feng ay lalong namumula. Sa sandaling ito, kung magtitimpi pa siya, talagang magkakaroon ng problema sa kanyang katawan. Napabalikwas siya at idiniin si Zhu Zaiyo sa ilalim niya. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang bibig para harangan ang bibig ni Zhu Zaiyo. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Zhu Zaiyo sa nangyayari. Nanlaki ang mga mata niya na parang gustong lumaban. Gayunpaman, sa kanyang paggalaw, napagtanto niya na hindi siya makakatakas mula sa kontrol ni Huang Feng, kaya tumigil siya sa pagpupumiglas. Tumingin si Zhu Zaiyo kay Huang Feng na napakalapit sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mukha nito ng ganito kalapit. Napagtanto niya na si Huang Feng ay mas gwapo kaysa sa mga lalaking karaniwang nakapaligid sa kanya. Hindi naman kawalan para sa kanya na mawala ng virginity sa ganoong tao. Unti-unti, sa ilalim ng panunukso ni Huang Feng, nag-react din si Zhu Zaiyo at nagsimulang makipagtulungan kay Huang Feng. Siya ay orihinal na may magandang impresyon kay Huang Feng, ngunit dahil mayroon itong kasintahan, pinilit niya ang sarili na huwag lumapit kay Huang Feng. Sa sandaling ito, lubos niyang nakalimutan na si Huang Feng ay may kasintahan. Naalala lang niya na iniligtas siya ni Huang Feng noong siya ay nawalan ng pag-asa. Mayroon din siyang magandang impresyon kay Huang Feng sa kanyang puso. Opisyal na nagsimula ang labanan ng dalawa at tumagal ito ng mahabang panahon. Pagkatapos noon, niyakap ni Huang Feng si Zhu Zaiyo habang si Zhu Zaiyo ay nakakulong sa baluktot ng braso ni Huang Feng. Pareho silang hindi nagsalita at pinapakalma lang ang pasyon kanina. Ang dalawa ay tila hindi alam kung ano ang sasabihin sa isa't isa ng ilang sandali. Iniisip ni Huang Feng sa kanyang puso, kung alam kong mangyayari ito, hindi ko na kailangang dumaan sa napakaraming problema para matulungan si Zhu Zaiyo na mag-detoxify. Sa huli, mahinang sinabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo, matulog ka pa. May oras pa. Marahan na tumugon si Zhu Zaiyo na may tunog ng ilong at komportableng ipinikit ang kanyang mga mata. Kung ano ang mangyayari sa pagitan nila ni Huang Feng sa hinaharap, pag-iisipan niya ito sa hinaharap. Ngayon, kailangan lang niyang tamasahin ang yakap ni Huang Feng. Matapos matulog hanggang madaling araw ay halos magkasabay silang nagising. Ngumiti sila sa isa't isa at hindi na awkward. Ang nangyari kagabi ay parang bagay na bagay. Pareho silang walang nikititing na panghihinayang. Papabalikan kita sa paaralan, sabi ni Huang Feng kay Zhu Zaiyo. Okay. Sagot ni Zhu Zaiyo. Matapos magising sa oras na ito, hindi tulad ng unang pagkakataon, hindi siya nagmamadaling iwan si Huang Feng. Gayunpaman, alam din niyang hindi pwedeng manatili silang dalawa dito magpakailanman. Nang ibalik niya si Zhu Zaiyo sa paaralan, muling nakatawag ng pansin ang sasakyan ni Huang Feng. Kung tutuusin, bihira ang ganyang maningning na sasakyan. Maraming mga mata ng mga batang babae ang nagniningning sa kasakiman nang makita nila ang kotse na ito. Gayunpaman, nang makita ng mga babaeng ito si Zhu Zaiyo na bumaba sa kotse, tanging inggit at selos lang ang naramdaman nila sa kanilang mga puso. Bagamat may tiwala sila sa kanilang hitsura, hindi sila kasing kumpiyansa ni Zhu Zaiyo. Tumigil na tayo dito, babalik muna ako sa school, sinabi ni Zhu Zaiyo kay Huang Feng. Natural na nakita niya ang inggit at inggit na mga mata ng mga babaeng nakapaligid sa kanya. Dahil dito ay nakaramdam siya ng kaunting saya sa kanyang puso. Okay, tawagan mo ako kung meron. Kung gusto ka ng mga taga Starlight Entertainment na guluhin, sabihin mo sa akin, sabi ni Huang Feng. Okay, sabi ni Zhu Zaiyo. Sa tabi niya si Huang Feng, mas napanatag ang kanyang puso. Hindi siya natatakot sa mga taong darating para guluhin siya. Bukod dito, ang mga taong iyon ay sobra. Mabuti na lang at hindi niya nahirapan ang mga ito. Pinanood ni Huang Feng si Zhu Zaiyo na bumalik sa paaralan. Pagkatapos noon ay sumakay na siya sa sasakyan at nagmaneho pabalik sa kanyang tirahan. Sa pagbabalik,
Tinawagan ni Huang Feng si Li Bingyan at sinabi sa kanya na kailangan niyang bumalik muna sa Jiangzhou. Hahanapin niya ito sa susunod kapag may oras siyang tulungan itong mag-check out sa silid ng hotel. Tungkol naman sa trabaho niya, hindi niya kailangang mag-alala. Magpahinga muna siya sandali. Li Bingyan ay natural na medyo nadismaya dahil si Huang Feng ay umalis ng walang paalam. Gayunpaman, kapag naisip niya ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, maaaring ito ay isang kagyat na gawain. Kaya naman, naiintindihan niya ng husto. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Li Bingyan na ang dahilan kung bakit naisip niyang umalis si Huang Feng ay magkakatotoo ng napakabilis. Hindi nagtagal matapos ibaba ni Huang Feng ang tawag ni Li Bingyan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Bai Xiaoro. "Hello, Huang Feng, there's a task that require you to go abroad. Hintayin mo ako sa Yangcheng, magkikita-kita dyan. After that, mag-abroad na tayo. Natulungan na kita sa visa mo." Sabi ni Bai Xiaoro sa telepono. "Anong gawain? Nakabalik na ako sa Jiangzhou. Pauwi na ako ngayon sa aking tirahan." Sabi ni Huang Feng. "Bumalik ka na." Natigilan si Bai Xiaoro, pagkatapos ay nagsabi, "Mabutit nakabalik ka na. Pagkatapos mong bumalik, sabay tayong aalis. Tungkol naman sa gawain, pag-uusapan natin ito kapag nagkita tayo." "Sige, hintayin mo ako. Malapit na ako," sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, pinabilis ni Huang Feng ang kanyang bilis. Pagdating niya sa kanyang tirahan, nakita niyang nag-impake na ng mga gamit si Bai Xiaoro. Bukod dito, naglagay din siya ng make-up. Iba ang itsura niya sa totoong pagkatao niya. "Bilasan mo na ang mga gamit mo. Pag-uusapan natin ang gawain sa daan," sabi ni Bai Xiaoro nang makita niya si Huang Feng. Okay, bumalik si Huang Feng sa kanyang silid at simpleng nag-impake ng 2 set ng damit. Aalis na sana siya ng kwarto, biglang naalala ni Huang Feng na ilang araw na niyang hindi nasusuri ang storage box. Hindi niya alam kung may bago sa loob. Kabanata 973. 6 Meridian Godly Sword, isang top-notch martial arts sa Wuxia novel na Demigods and Semi-Devils. Ang pagsasanay sa mahabang panahon ay magreresulta sa mga mahimalang epekto. Maaari mong palabasan ang chi sa iyong katawan sa pamamagitan ng iyong mga daliri, na umaabot sa antas ng daliring espada. Ito ay napakalakas. Ito ang 6 Meridian Godly Sword. Gulat na bulalas ni Huang Feng. Siya ay lubos na nasiyahan sa pangalawang bagay na ibinigay ng mundo ng Demigods and Semi-Devils. Sa mundo ng Demigods at Semi-Devils, ang 6 Godly Sword ay napakalakas. Nagawa ni Duan Yu na talunin ang isang first-rate na eksperto, si Merong Fu, gamit lamang ang espadang ito at ang kanyang malalim na panloob na enerhiya. Higit pa rito, nakuha niya ang Dark North Divine Art at Subtle Steps, at ngayon, mayroon na rin siyang 6 Godly Sword. Karaniwang kinokopya niya ang lahat ng kung fu ni Duan Yu. Hindi alam ni Huang Feng kung nakuha niya ang 6 Meridian Godly Sword bago o pagkatapos na malaman ito ni Duan Yu. Kung noon pa man, may mas kaunting lalaking lead sa mundo ng Demigods and Semi-Devils. Gayunpaman, hindi ito ang oras para pag-aralan ang 6 Meridian Godly Sword. Inilagay ni Huang Feng ang mga scroll sa kanyang storage ring, kumuha ng ilang set ng damit, at umalis ng bahay. Nakita ni Bai Xiaoro si Huang Feng na lumabas sa kanyang kwarto. Sinulyapan siya nito ngunit wala siyang sinabi. Pagkasakay nila sa kotse, nalaman ni Huang Feng ang layunin ng kanyang paglalakbay kasama si Bai Xiaoro. Ang misyon ay pumunta sa Estados Unidos upang manghuli ng isang especially iya at kumuha ng isang piraso ng impormasyon. Napakahalaga ng impormasyon. Tungkol ito sa pananaliksik sa mga makina ng sasakyang panghimpapawid. Ang taong tinatawag na Feng Yuan ay nasuhulan ng isang dayuhang kapangyarihan. Matagal na siyang nagtatago sa Research Institute. Kung hindi dahil sa nawawalang impormasyon, baka hindi natin natuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Si Huang Feng ang nagmamaneho ng sasakyan habang ipinaliwanag ni Bai Xiaoro ang misyon kay Huang Feng. Kasabay nito, ipinakita niya kay Huang Feng ang larawan ng taong tinatawag na Feng Yuan. Mukha siyang intelektual, tapat at ordinaryong tao. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang gayong tao ay magiging isang especially iya. Gaano katagal na wala ang impormasyon? Tanong ni Huang Feng. 1 linggo na, sinabi ni Bai Xiaoro. Noon, may ibang mga taong namamahala sa kasong ito, ngunit hindi sila nagtagumpay.
Ang ilan sa kanila ay nasugatan, at nagkataong wala akong magawa dito, kaya pinadala ako ng mga nakatataas upang tumulong. Tumango si Huang Feng. Simula nang sumali siya sa National Security Agency, wala na siyang maraming misyon. Sa pagkakataong ito, halatang-halata na ang naiisip ng mga nakatataas sa kanya at kay Bai Xiaoro, ang dalawang, walang ginagawa, na taong ito. Napakasama ng sitwasyon ngayon. May mga taong nanunood sa kanya 24/7. Hindi magiging madali ang paglapit sa kanya. Sinabi ni Bai Xiaoro, gayunpaman, ang magandang balita ay tila may hindi pagkakasundo si Feng Yuan at ang kabilang partido sa isyu ng pera. Sa makatuwid, ang impormasyon ay dapat na nasa kanyang mga kamay pa rin. Dapat nating makuha ang impormasyong iyon sa lalong madaling panahon. Kung hindi, kapag nakumpleto na nila ang transaksyon, mahihirapan tayong maibalik ito. Tumango si Huang Feng. Naunawaan din niya ang kahalagahan at pagkaapurahan ng misyong ito. Ito ay iba sa pagsasagawa ng mga misyon sa bansa. Sa labas ng bansa, limitado ang tulong na makukuha nila. Kinailangan pa nilang umasa ng higit sa kanilang mga sarili. Sa ganitong paraan, ang kahirapan ng misyon ay magiging mas mataas. Ito ang iyong pasaporte at ID card. Pagkaalis ng bansa, hindi ka na magiging Huang Feng. Tatawagan kang Jack. Ibinigay ni Bai Xiaoro ang pasaporte at iba pang mga dokumento kay Huang Feng at sinabi, kapag binigyan mo ako ng pangalan, hindi ba pwedeng gumamit ka pa ng konting effort? This Jack's name is too ordinary. Nagreklamo si Huang Feng. It's precisely because it's ordinary na mas nakatago. Sinabi ni Bai Xiaoro, oh tama, maaari mo akong tawaging Isabela. Ito rin ay isang napaka-ordinaryong pangalan. Sinabi ni Huang Feng, sige, magandang Miss Isabela. Pagkatapos ipakilala ang misyon, sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng, oh tama, bakit bigla kang bumalik? Di ba sabi mo mananatili ka pa sa Yang City ng ilang araw? Bigla akong may naisip, kaya bumalik ako. At saka, naayos na ang usapin sa Yang City. Wala nang magawa doon. Sabi ni Huang Feng. Sinabi ni Bai Xiaoro, nalutas na ang lahat. Medyo mabilis iyon. Panipi. Huang Feng at Bai Xiaoro ay nagmaneho papunta sa airport. Noong naghahanda na silang umalis ng bansa, alam na ng pamilya Pang sa Beijing na aalis na ng bansa si Huang Feng. Sa panahong ito, iniimbestigahan na nila si Huang Feng. Masasabing napakahinala ni Huang Feng. Gayunpaman, dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan, hindi sila basta-basta makagalaw sa kanya. Sa pagkakataong ito, alam nilang aalis na si Huang Feng ng bansa, kaya wala silang dahilan para manatili siya. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay magsasagawa ng isang misyon para sa National Security Agency. Wala silang lakas ng loob na lantarang lumaban sa National Security Agency. Sa kabilang banda, si Lei Yi at ang iba pa sa Yang City ay mas nababahala sa mga galaw ni Huang Feng. Mula nang sinampal ni Huang Feng ang kanyang mukha sa shooting range, ang puso ni Lei Yi ay napuno ng selos. Gayunpaman, hindi siya masyadong sigurado tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng, kaya hindi siya nagmamadaling kumilos. Kung tutuusin, ang relasyon ni Huang Feng at Li Huaiman ay halatang hindi karaniwan. Gayunpaman, bago niya maimbestigahan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, nalaman ng kabilang panig na umalis na si Huang Feng sa lungsod ng Yang. Sa oras na ito, nalaman din nila na si Huang Feng ay hindi mula sa Yang City, ngunit mula sa Jiangzhou. At the same time, siya rin ang rumored boyfriend ni Li Bingyan. Dati, balitang-balita na security guard daw siya. Gayunpaman, dahil kaya niyang magmaneho ng napakagandang sasakyan at maging kaibigan ang magkapatid na Li, halatang hindi naniniwala si Lei na si Huang Feng ay isang security guard. Gayunpaman, kahit na may kapangyarihan ang pamilya ni Lei, isa lang siyang ordinaryong sundalo. Bukod dito, masyadong malayo ang Yang City at Jiangzhou, kaya hindi niya mahanap si Huang Feng para ayusin ang score. Maaalala lang niya ang sama ng loob na ito at maghintay ng pagkakataong mahanap si Huang Feng sa hinaharap para maghayganti. Bagamat naisip ni Bai Xiaoro na si Huang Feng ay nasa Yang City at ang dalawa sa kanila ay nagplano na magkita sa Yang City bago umalis ng bansa, sa tulong ng National Security Bureau, hindi ito masyadong mahirap para sa kanila na makakuha ng mga tiket para umalis ng bansa. Pagdating nila sa paliparan ng Jiangzhou,
Nakuha nila ang mga tiket para sa pinakamabilis na paglipad patungong Estados Unidos sa loob ng wala pang 10 minuto. Dahil may ilang oras pa, naupo sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa departure lounge at naghintay. Tiningnan ni Huang Feng ang Peking ID sa kanyang kamay at inisip ang bagay na hiniling niya kay Bai Xiaoro para sa tulong. Dapat malaman ng isa na nakapagpalit na siya ng higit sa 10 alipin, at nasa villa na sila ngayon sa ibang espasyo. Pagbalik niya sa bansa, tiyak na dadalhin niya sila sa totoong mundo. Sa kasong iyon, imposibleng gawin ito ng walang pagkakakilanlan, at ang Peking ID na ginawa ng National Security Bureau ay hindi naiiba sa tunay. Kabanata 974. Kamusta ang registration na sinabi ko sa iyo noong nakaraan? May problema ba? Tanong ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Walang problema. Ipadala lang sa akin ang kanilang mga larawan, sabi ni Bai Xiaoro. Kahit na curious din si Bai Xiaoro tungkol sa pinagmula ng mga taong iyon, at dahil sa insidente ng Six Pulse Legendary Sword, mas lalo siyang na-curious kay Huang Feng. Gayunpaman, hanggat walang sinabi si Huang Feng, hindi magkukusa si Bai Xiaoro na magtanong. Naniwala siya kay Huang Feng. Well, pagbalik ko this time, I'll send you all their information. Sorry to trouble you, sabi ni Huang Feng. Tunay na napakaganda ng mga dokumentong tinulungan sila ng National Security Agency. Kahit nang mag-abroad sila, wala namang problema. Nagiging magalang ka na naman sa akin. Sabi ni Bai Xiaoro habang iniikot niya ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Ngumiti si Huang Feng at hindi nagsalita. Matagumpay na nakasakay ang dalawa sa eroplano. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating silang dalawa sa Casino City. Ang mga taong dumating para isagawa ang misyon ay naghihintay na sa kanila. Team Leader Bai, guguluhin kita para tumulong sa pagkakataong ito. Ang sabi ng tao sa airport pagkatapos matanggap sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Tungkulin ko ito. Tumango si Bai Xiaoro, pagkatapos ay itinuro si Huang Feng at sinabing, ito ang bagong miyembro ng aking koponan, si Huang Feng. Pagkatapos, sinabi niya kay Huang Feng, ito si Tao Ziyan, team leader Tao. Hello, sabi ni Huang Feng. Hello, tumingin si Tao Ziyan kay Huang Feng na may pagtataka, ngunit hindi siya nagsalita. Sumakay ka muna, nasa labas ang sasakyan ko. Sinabi ni Tao Ziyan kina Huang Feng at Bai Xiaoro. Okay, tumango si Bai Xiaoro at sinundan si Tao Ziyan kasama si Huang Feng. Pagkasakay sa kotse, nakita ni Huang Feng na may driver sa kotse. Kung titignan ang itsura ng kabilang partido, halatang hindi siya ordinaryong tao. Tulad ni Tao Ziyan, ang taong ito ay mayroon ding panloob na lakas. Nang makitang hindi nagulat o naghinala si Bai Xiaoro nang makita niya ang taong iyon, nahulaan ni Huang Feng na ang taong ito ay mula rin sa National Security Agency. Let me explain the current situation sa inyong dalawa. Pagkaandar ng sasakyan, sinabi ni Tao Ziyan kay Huang Feng at sa isa pang lalaki. Wala siyang balak na iwasan ang driver. Obviously, isa rin sa kanila ang driver. Ngayon, nasa Casino City si Feng Yuan. Napakagulo dito. May mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Itong lalaking ito ay nasa kasino buong araw. Gayunpaman, ayon sa aming obserbasyon, mayroong mga tao sa paligid niya 24 na oras sa isang araw. Dapat ay mga tao mula sa gobyerno ng Amerika. Ang impormasyon ay nasa kamay pa rin ni Feng Yuan. Ayon sa aming investigasyon, hindi pa siya dapat makipag-ayos sa ibang partido, hindi pa siya dapat makipag-ayos sa ibang partido. Walang paraan para makuha ito, nag-organisa kami ng operasyon para arestuhin si Feng Yuan, ngunit sinalubong kami ng matinding pagtutol, ngunit 4 na tao ang nasugatan. Sabi ni Tao Ziyan. Ang huling pangungusap ay halatang nakadirekta kay Huang Feng. Malinaw na kilala ni Bai Xiaoro ang driver, ngunit hindi siya kilala ni Huang Feng dahil ito ang unang beses na nagkita sila. Napakalakas ng firepower ng kabilang partido. Tsaka teritoryo nila ito, kaya nahihirapan tayo. Natatakot ako na mabaigo ang misyon, kaya humingi ako ng tulong sa bansa. Nagpatuloy si Tao Ziyan. Well, nanonood pa ba ang mga tao mo? Alam mo ba kung nasaan si Feng Yuan? Tanong ni Bai Xiaoro. Nanonood ako. Sa hotel pa natutulog yung lalaking yun. Gabi na, magkasino pa siguro. Hindi naman maliit tong adik sa sugal. Sabi ni Tao Ziyan. Well, let's go and take a look tonight.
Sabi ni Bai Xiaoro, sige, sa hotel muna kayo magpahinga. Sabay tayo mamayang gabi, sabi ni Tao Ziyan. Pagkatapos nito, ipinadala ni Tao Ziyan sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa hotel. Dahil nakadisguise ang kanilang pagkakakilanlan, walang problema sa paggamit ng mga pekeng passport para manatili sa hotel. Si Tao Ziyan at ang kanyang team ay nananatili rin sa hotel. Pumasok sila bilang mga turista. Kahit na may nag-imbestiga sa kanilang pagkakakilanlan, wala silang makikitang kainahinala. Sa hotel, nakita rin ni Huang Feng at Bai Xiaoro ang ilan pang mga tao. Maliban sa isang miyembro ng team na pumunta para manood ng Feng Yuan, narito ang iba. Ang mga taong ito ay halos nasugatan. Halatang matindi pa rin ang palitan ng putok sa kabilang partido. Sa katunayan, alam din ni Huang Feng na dahil ang mga tao sa National Security Agency ay may mahusay na kasanayan, sila ay ipinagmamalaki sa kanilang mga puso. Maliban na lamang kung ito ay isang huling paraan, hindi sila hihingi ng tulong sa iba, kahit na ang humingi ng tulong ay isang tao sa kanilang sariling koanihan. Ngayon, nagkusa si Tao Ziyan na humingi ng tulong. Obviously, napakaseryoso ng sitwasyon. Anuman ang mangyari, ang pagkumpleto ng misyon ay dapat ang unang prioridad. Kaya naman, pinili niyang humingi ng tulong sa bureau. Matapos makilala ni Huang Feng ang ilang tao sa National Security Agency, bumalik siya sa kanyang silid. Malinaw na hindi alam ni Tao Ziyan ang totoong relasyon ni Huang Feng at Bai Xiaoro, kaya nag-book siya ng 2 kwarto. Dahil sa mahabang biyahe, medyo napagod sina Huang Feng at Bai Xiaoro, kaya hindi sila nagsalita. Sa halip, nagpahinga muna sila para mabawi ang kanilang lakas. Sa gabi, magkikita sila ni Feng Yuan. Si Huang Feng mismo ay isa ng first-class expert, kaya napakalakas pa rin ang kanyang kakayahan sa pagbawi. Hindi niya piniling magpahinga, kundi magtanim. Sa ganitong paraan, mas makaka-recover siya. Sa oras na ito, natural na pinaka-curious siya tungkol sa Six Pulse Godly Sword. Dati, dahil sa pagmamadali ng panahon, halos tumingin lang si Huang Feng sa Six Pulse Legendary Sword at hindi ito pinag-aralan ng mabuti. Ngayon, may ilang oras pa bago ang gabi, kaya binalak ni Huang Feng na tingnan itong mabuti. Ang Six Pulse Legendary Sword ay itinuturing na isang nangungunang martial arts technique sa Demigods and Semi-Devils. Sa Demigods and Semi-Devils na ito, mayroong maraming nangungunang martial arts techniques. Hindi tulad ng mga huling aklat ni Old Man Jin, hindi masyadong malakas ang martial arts ng mga bida. Sa Demigods and Semi-Devils, kahit ang supporting characters ay hindi mahina. Sa totoo lang, simula nang pumasok si Huang Feng sa First Class Realm, talagang gusto niyang pumasok sa mundo ng Demigods and Semi-Devils para makita ang mga bayaning iyon. Dati, ang Wave-like Subtle Steps at ang Dark North Divine Art ay nasa isang scroll, kaya ito ay itinuturing na isang item. Sa pagkakataong ito, bagamat may 6 na painting ang Six Pulse Legendary Sword, isa lamang itong martial arts technique kung tutuusin, kaya maaari lamang itong ituring na isang item. Sa kasong ito, ang bilang ng mga item na kinakailangan para sa paghahatid ay malinaw na hindi sapat. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakatanggap ng notification si Huang Feng na siya ay ipapasa hanggang ngayon. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi masyadong nababalisa. 2 bagay na ang nakuha niya, ibig sabihin ay napakataas pa rin ang posibilidad na mapunta siya sa mundo ng mga Demigods and Semi-Devils. Kailangan lang niyang maghintay ng matyaga. Hindi niya lang alam kung ano ang ibibigay sa kanya ng storage box mamaya. Sa bagay na ito, si Huang Feng ay mausisa pa rin. Kabanata 975. Nang makitang halos gumaling na ang kanyang espiritu, inilatad ni Huang Feng ang 6 na scroll sa kanyang kama at tiningnan ang mga ito isa-isa. Dahil narating na niya ang First Class Realm, ang memorya ni Huang Feng ay lubos na bumuti. Bilang karagdagan, nakipag-ugnayan siya sa mga bagay na may kaugnayan sa mga diskarte sa paglilinang sa panahong ito. Kaya naman, mabilis niyang natapos ang pagbabasa ng Six Pulse Legendary Sword at naalala ito ng sabay. Naalala niya na sa mundo ng Demigods and Semi-Devils, bagamat ang Heavenly Dragon Temple ay may ganitong Six Pulse Legendary Sword, walang sinuman ang nakapagsanay nito sa halos 100 taon. Gayunpaman, ang matandang monghe doon ay nakaisip ng paraan,
na gumamit ng 6 na tao para magsanay ng 6 Pulse Legendary Sword. Ang bawat tao ay magsasanay ng isang pulso. Sa ganitong paraan, ang bilis ng pagsasanay ay natural na hindi magiging mabagal. Gayunpaman, ang pangunawa ni Duan Yu ay malinaw na hindi mababa. Matututuhan niya talaga ang 6 Pulse Legendary Sword pagkatapos lamang tingnan ito sa maikling panahon. Bagaman hindi ito masyadong epektibo sa simula, ito ay mas mahusay kaysa sa iba. Siguradong hindi masama ang kanyang talento sa martial arts. Kaya lang hindi siya mahilig mag-practice ng martial arts. Sa makatuwid, ang 6 Pulse Legendary Sword ay hindi masyadong bihasa sa kanyang mga kamay sa mahabang panahon. Kung hindi, matagal na siyang naging first-class master. Nadama ni Huang Feng na ang dahilan kung bakit napakabilis ni Duan Yu sa pagsasanay ng martial arts, bilang karagdagan sa mga likas na kadahilanan, ay maaaring dahil din sa Dark North Divine Art. Ang pinakamataas na antas ng martial arts na ito ay hindi lamang makakatulong sa mga tao na makuha ang internal force ng ibang tao. Makakatulong pa ito sa cultivator na pasiglahin ang kanilang sariling katawan, pagbutihin ang kanilang sariling talento, at pataasin ang bilis ng paglilinang. Ito ay isang bagay na personal na naranasan ni Huang Feng. Ang kasalukuyang bilis ng paglilinang ni Huang Feng ay hindi mabagal. Nakipag-usap din siya kay Bai Xiaoro noon tungkol sa cultivation. Si Bai Xiaoro ay kasalukuyang nagsasanay ng 7 Luminaries Invincible Technique, ngunit sa mga tuntunin ng bilis ng cultivation, mas mabagal pa rin siya kaysa kay Huang Feng. Bilang karagdagan sa Jade Buddha, si Huang Feng ay may isa pang dahilan, na siya ay nag-practice ng Dark North Divine Art. Siyempre, may isa pang punto na hindi naisip mismo ni Huang Feng. Dahil iyon sa bagong sigla sa kanyang katawan. Kung hindi, ang bilis ng kanyang paglilinang ay magiging mas mabagal kaysa ngayon. Dapat akong makahanap ng pagkakataon na hayaan si Xiaoro na matutunan ng Dark North Divine Art at itong 6 Pulse Legendary Sword. Tiningnan ni Huang Feng ang mga scroll na ito at nag-isip sa kanyang puso. Ang kanyang kasalukuyang relasyon kay Bai Xiaoro ay halatang hindi maihahambing sa dati. Kaya naman, hindi siya magsasawang ibahagi ang mga bagay na ito sa kanya. Gayunpaman, hindi naisip ni Huang Feng kung paano ipapaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay na ito, kaya hindi niya maalis ang mga ito noon pa man. Gayunpaman, itong misyon sa ibang bansa, nararamdaman pa rin ni Huang Feng ang panganib. Pagkatapos ng lahat, si Tao Ziyan at ang iba ay mga elite ng National Security Agency, ngunit hindi pa rin nila matagumpay na nakumpleto ang misyon. Ipinakita nito ang panganib ng misyong ito. Si Huang Feng ay may maraming trump card. Kasabay nito, dahil sa Golden Silk Soft Armor sa kanyang katawan, hindi siya masyadong natatakot na may mangyari sa kanya. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ni Bai Xiaoro. Iniisip ang Demigod's End, Semi-Devils, ang tiyuhin ni Duan Yu, si Duan Zhengming, ay tumagal lamang ng halos kalahating araw upang magsanay ng 6 Pulse Legendary Sword. Bagamat hindi siya gaanong bihasa, magagamit pa rin niya ito. Naramdaman ni Huang Feng na hindi mababa ang pangunawa ni Bai Xiaoro. Kahit na hindi siya kasing galing ni Duan Zhengming, ngunit sa ilang araw na pagsasanay, dapat niyang matutunan itong 6 Pulse Legendary Sword. Kaya lang kailangan pa niya ng mas maraming pagsasanay sa mga tuntunin ng kasanayan. Sa pag-iisip nito, iniligpit ni Huang Feng ang mga scroll, lumabas ng pinto, at kumatok sa pinto ni Bai Xiaoro. Huang Feng, ano ang problema? Mabilis na binuksan ni Bai Xiaoro ang pinto. Hindi siya nagpalit ng damit. Obviously, hindi siya nakatulog. Malamang naglilinang siya. Mababawi nga ng mga martial artist ang kanilang espiritu sa pamamagitan ng cultivation. Sa loob tayo mag-usap. Tumingin si Huang Feng sa paligid at nakitang walang ibang tao. Pagkatapos noon, pumasok siya sa silid ni Bai Xiaoro. Walang ibang paraan. Sa modernong lipunang ito, napakabihirang ng mga nangungunang pamamaraan. Kailangang mag-ingat si Huang Feng. Naramdaman ni Bai Xiaoro na kakaiba ang ugali ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pag-aakalang nasa ibang bansa na sila ngayon at ito ang unang pagkakataon ni Huang Feng sa ibang bansa na magsagawa ng misyon, hindi masamang mag-ingat. Hayaan mong may ipapakita ako sa iyo. Pagkapasok ni Huang Feng, kinuha niya ang 6 Pulse Legendary Sword Scroll mula sa kanyang ibosom. Nang makita ang scroll na kinuha ni Huang Feng, nagliwanag ang mga mata ni Bai Xiaoro.
Siyempre, nakilala niya ang mga balumbon na ito. Kanina lang niya nakita ang mga ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na talagang dadalhin sila ni Huang Feng sa kanyang harapan. Sa katunayan, nang makita niya ang Six Pulse Legendary Sword Scroll, labis na natukso si Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng isang simpleng pagsubok, naunawaan na niya na ang pamamaraan ng paglilinang sa scroll ay hindi isang simple. Ito ay talagang isang top-notch isa. Interesado din siya sa paglilinang, kaya natural, natukso siya sa balumbon na ito. Gayunpaman, dahil ito ay mga bagay ni Huang Feng, ayaw niyang lihim na isagawa ang mga ito nang walang pahintulot ni Huang Feng. Bagamat inaliw niya ang kanyang sarili na ibabahagi ito ni Huang Feng sa kanya maaga o huli, naiintindihan din ni Bai Xiaoro kung ano ang ibig sabihin ng mga top-notch technique. Hindi banggitin na siya at si Huang Feng ay walang malinaw na katayuan. Kahit na sila ay mag-asawa, maaaring hindi sila handang magbahagi ng mga ganoong bagay. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Bai Xiaoro na ilalabas ni Huang Feng ang mga scroll na ito sa harap niya ng ganoon kabilis. Sa sandaling ito, ang puso ni Bai Xiaoro ay tunay na lumulubog. Naunawaan niya ang kahulugan ng pagkuha ni Huang Feng ng mga scroll na ito. Malaking tiwala iyon sa kanya. Sa sandaling ito, ang puso ni Bai Xiaoro ay ganap na nakatuon kay Huang Feng. Ano bang problema mo? Nakita ni Huang Feng si Bai Xiaoro na nakatitig sa scroll sa kanyang kamay na tulala at nagtanong na may pagdududa. Ay, wala naman. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng nang may maningning na mga mata. Bakas sa mga mata niya ang hindi mapagkunwaring pagmamahal. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Huang Feng ang ganoong tingin sa mga mata ni Bai Xiaoro. Bago ito, hindi pa siya nakakita ng ganoong tingin sa mga mata ni Bai Xiaoro. Si Huang Feng ay medyo naguluhan sa reaksyon ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan at nagpatuloy, mayroon akong cultivation technique dito. Tingnan mo at sanayin muna ito. Kung hanggang saan ang maaari mong gawin ay nasa iyo. Kung tutuusin, hindi ligtas dito. Laging mabuti na magkaroon ng higit pang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili. Kung tungkol sa pinagmula ng mga bagay na ito, sasabihin ko sa iyo pagkatapos ng ilang sandali. Habang nagsasalita siya, inilatag na ni Huang Feng ang mga scroll sa kama ni Bai Xiaoro. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang cultivation technique na ito ay tinatawag na Six Pulse Godly Sword. Dapat ay narinig mo na ang pangalang ito noon pa. Ito ay kapareho ng pangalan ng top-notch cultivation technique sa librong Demigods and Semi-Devils. Kung ano ang nangyayari, ipapaliwanag ko ito sa iyo pagkaraan ng ilang sandali. Nakita ni Huang Feng na tila hindi tumugon si Bai Xiaoro pagkatapos magsalita ng mahabang panahon. Lumingon siya para tingnan si Bai Xiaoro at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Sinabi niya, nakikinig ka ba sa akin? Kabanata 976. Nakikinig ako. Tumango si Bai Xiaoro at sinabing, Huang Feng, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng martial technique na ito? Kung bibitawan mo ito, sapat na para mabaliw ang lahat. Ipapakita mo lang ba sa akin? Panipi. Tumango si Huang Feng at sinabing, syempre, alam ko ang kahalagahan nito. Gayunpaman, babae ka na ngayon. Hindi ba normal na ipakita ko ito sa iyo? Gayunpaman, kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Panipi, well, ipinapangako ko sa iyo. Malakas na tumango si Bai Xiaoro. Alam niyang ang kayamanan ng isang lalaki ay magdudulot ng inggit sa iba. Kung alam ng iba na si Huang Feng ay may napakagandang martial technique, tiyak na pagnanasaan nila ito. Sa oras na iyon, hindi magkakaroon ng matatag na buhay si Huang Feng. Nakikita mo, hindi pa ba ito sapat? Sinabi ni Huang Feng, bueno, halika at tingnan mo. Laging magandang maging pamilyar dito. Okay, hindi mapagpanggap si Bai Xiaoro. Siya ay orihinal na interesado sa Six Pulse Legendary Sword na ito. Ngayong nagkusa na si Huang Feng na ibahagi ito sa kanya, natural na ayaw niyang palampasin ito. Bukod dito, pagkatapos ng insidenteng ito, si Bai Xiaoro ay tunay na ipinagkatiwala ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kay Huang Feng. Lahat ng nasa puso niya ay para kay Huang Feng. Kung titingnan niya muli ang bagay na ito, hindi niya mararamdaman na may mali dito. Sa makatuwid, sa sumunod na panahon, pinag-aralan ng dalawa ang Six Pulse Legendary Sword.
Ito rin ang isa sa mga layunin na ipinakita ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Bagamat hindi mabagal ang kanyang kasalukuyang kultibasyon, sa maraming pagkakataon, ang kanyang pag-unawa sa martial arts ay mas malala kaysa kay Bai Xiaoro. Kung tutuusin, panandalian na niyang nakakausap ang mga bagay na ito. Si Bai Xiaoro ay pamilyar sa maraming bagay sa loob ng maraming taon. Nagkaroon din siya ng sariling pangunawa sa maraming bagay. Ito ay mas mahusay kaysa kay Huang Feng. Ngayon, ang dalawa sa kanila ay naglilinang ng parehong martial technique ng magkasama. Kung mayroon man silang hindi naiintindihan, maaari nilang pag-usapan ito ng dalawa. Dahil buo ang tiwala nilang dalawa sa isa't isa, walang reserbasyon. Sa makatuwid, ang epekto ng talakayan ay mas mahusay. Sa ganitong paraan, ang dalawa sa kanila ay maaaring mapabuti ang kanilang bilis ng paglilinang. Ito ay isang epekto na hindi maaaring makamit ni Huang Feng nang siya ay nagilinang ng mag-isa sa katahimikan. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Kahit na ang memorya ni Bai Xiaoro ay hindi kasing ganda ng kay Huang Feng, hindi masyadong mahirap na isaulo ang lahat ng nasa sword manual na ito. Pagkatapos ng lahat, nilinang niya ang panloob na lakas sa loob ng maraming taon. Pamilyar na pamilyar siya sa sarili niyang mga meridian at acupuncture point. Kailangan lang niyang alalahanin ang ruta ng sirkulasyon nitong Six Pulse Legendary Sword. Matapos maisaulo nilang dalawa ang lahat ng nasa sword manual, binigo ni Huang Feng ang sword manual sa harap ni Bai Xiaoro. Tiningnan lang ito ni Bai Xiaoro at walang balak magtanong. Si Huang Feng ay may maraming mahiwagang bagay sa kanya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng Six Pulse Legendary Sword, natitiyak ni Bai Xiaoro na tiyak na sasabihin sa kanya ni Huang Feng ang mga bagay na ito sa hinaharap. Matapos mapanatili ang manual ng espada, nagsimula silang mag-cultivate. Ang Six Pulse Legendary Sword na ito ay nagtipon ng true chi sa katawan ng isang tao sa mga daliri ng isa. Pagkatapos nito, ito ay binaril sa anyo ng isang daliri na espada. Nagkaroon ito ng hindi inaasahang epekto. Sa katunayan, naramdaman ni Huang Feng na hanggat ikinonekta niya ng maayos ang Six Pulse Legendary Sword, karamihan sa mga baril sa kanyang mga kamay ay maaaring maalis sa hinaharap. Siyempre, hindi ito ganap na inalis. Pagkatapos ng lahat, ang hanay ng pag-atake ng Six Pulse Legendary Sword ay medyo mas mababa pa sa isang baril. Kung ito ay masyadong malayo, ito ay malinaw na mas mahusay na magkaroon ng baril. Gayunpaman, kahit na ang Six Pulse Godly Sword ay isang top-notch na kasanayan, at kahit nakabisado na nilang dalawa ang ruta ng sirkulasyon nito, hindi madaling gamitin ito ng buo. Sa makatuwid, nang kumatok si Tao Ziyan sa pinto ni Bai Xiaoro, hindi lang pamilyar sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa karamihan ng ruta ng sirkulasyon. Maaari nilang tipunin ang true chi sa kanilang mga daliri, ngunit hindi pa rin nila ito nagawang ishot. Matapos buksan ni Bai Xiaoro ang pinto, nakita ni Tao Ziyan na si Huang Feng ay nasa kwarto din ni Bai Xiaoro. Bahagya siyang nagulat, ngunit wala siyang anumang pagdududa. Direkta niyang sinabi, "It's getting late. We should set off." Okay, tumango si Bai Xiaoro. Pagkatapos noon, bumalik din si Huang Feng sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito, magsasagawa sila ng misyon sa ibang bansa. Kailangan nilang magsuot ng simpleng disguise. Sa ganitong paraan, kahit na may nangyaring mali sa panahon ng misyon, hindi malalantad ang kanilang pagkakakilanlan. Kinailangan ding mag-disguise ni Bai Xiaoro. Matapos maging handa sina Huang Feng at Bai Xiaoro, umalis muli silang apat. Para naman sa mga nasugatan, nagpatuloy sila sa hotel para magpagaling. Marahil ay magkakaroon ng mas matinding labanan mamaya, kaya kailangan nilang tiyakin na ang kanilang kalagayan ay nasa pinakamainam. Pagkapasok sa kasino, hati-hati tayo sa dalawang grupo. Magkasama kami ni Huang Feng at magpapanggap na mag-asawang pumunta rito para maglaro. Group Leader Tao, sasama kayong dalawa. Kung mayroon kaming katanungan, maaari kaming makipag-ugnayan sa inyo anumang oras. Sa kotse, sinabi ni Bai Xiaoro kay Tao Ziyan. Okay, tumango si Tao Ziyan at sinabi. Kung magkakasama silang apat, masyado silang target kaya mas mabuting maghiwalay na lang. Inilabas ni Tao Ziyan ang dalawang bagay na parang butones mula sa isang bag sa tabi niya at ibinigay ito kina Huang Feng at Bai Xiaoro. Aniya, isuot mo to, convenient makipag-contact. Pero, mahirap magdala ng baril. May tseke bago pumasok,
kaya walang pwedeng magdala ng baril. Kinuha ni Bai Xiaoro at Huang Feng ang butones at inilagay ito sa harap nila. Ang bagay na ito ay parang headset, ginamit para sa komunikasyon. Pagkatapos nilang maghanda ay mabilis na huminto ang sasakyan. May kalayuan pa sa kasino, ngunit dahil laging may ibang tao sa paligid ng Feng Yuan, kailangan nilang mag-ingat. Hindi sila naglakas loob na magmaneho hanggang sa makarating sila sa entrance ng kasino. Pagkababa ng sasakyan, natural na hinawakan ni Bai Xiaoro ang braso ni Huang Feng at umalis kasama si Huang Feng. Sa kabilang banda, si Tao Ziyan ay nakatingin ng blanko sa eksena sa pagitan ni Huang Feng at Bai Xiaoro. Team Leader, hindi ba laging cold at aloof ang Team Leader Bai? Wala pa siyang intimate contact kahit kanino, di ba? Bakit pakiramdam ko parang iba ang pakikitungo niya kay Huang Feng? Sa oras na ito, ang driver, si Old Xing, ay nakaparada na ng kotse. Nang makita niyang umalis sina Huang Feng at Bai Xiaoro, nagulat siya at tinanong ang kanyang team leader. You asked me, who should I ask? Baka natunaw na itong iceberg, sabi ni Tao Ziyan. Sabi ni Tao Ziyan. Pagkatapos, naisip niya ang karaniwang paraan ni Bai Xiaoro sa pagtuturo sa mga tao ng leksyon. He subconsciously shivered and said, huwag mong sabihin yan sa harap niya. Hindi siya nagpipigil kapag inaatake niya ang mga tao sa bureau. Alam ko, hindi ako maghahanap ng gulo. Sabi ni Old Xing, gayunpaman, hindi ko talaga akalain na ang team leader Bai ay may ganoong feminine side. Nakakagulat talaga. Sige, wag mo nang sabihin, tara na. Nakita ni Tao Ziyan na malayo ang narating ni Bai Xiaoro at Feng Yuan, kaya sinabi niya kay Old Xing. Kabanata 977. Sa bubong ng building sa tapat ng kasino, may nakatingin sa kasino. Nang malapit na silang makarating sa kasino, biglang nagsalita si Huang Feng sa mahinang boses. Sa oras na ito, nakabukas na ang button sa kanyang button, kaya sinabi niya ito para marinig ng lahat. That should be there, people. Maraming tao sa paligid ng kasino. Medyo magaling magtago ang mga taong ito, boses ni Tao Ziyan. Nakipag-ugnayan siya sa mga taong naglalakad sa paligid ng Feng Yuan at alam niya kung gaano kalakas ang mga taong ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matutuklasan ni Huang Feng ang kanilang pag-iral sa pagdating niya. Si Bai Xiaoro lang ang hindi nagulat sa performance ni Huang Feng. Ito ay dahil sinabi na sa kanya ni Huang Feng na naabot na niya ang first-rate realm. Bagamat labis na nagulat si Bai Xiaoro, pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nagsimula pa lamang na linangin ang kanyang panloob na puwersa hindi pa nagtagal. Gayunpaman, hindi na kailangang pagdudahan ang kakayahan ng isang first-rate expert. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad sila, nag-uusap silang dalawa at nagtatawanan. Wala silang pinagkaiba sa mga ordinaryong mag-asawa. Dalawang bisita, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nang papasok na sina Huang Feng at Bai Xiaoro sa kasino, napatigil sila. In order to ensure the safety of our guests, we have to conduct some checks. If you two have guns please leave them here. Kami na ang bahala sa kanila. Kapag umalis kayong dalawa, ibabalik namin sila. Tumingin si Huang Feng sa gilid at nakitang maraming baril. Dapat galing sila sa mga bisitang pumasok kanina. Nagkaroon ng lahat ng uri ng baril. Nakakita pa si Huang Feng ng submachine gun. Hindi alam ni Huang Feng kung bakit pumunta ang mga taong ito sa kasino para maglaro ng submachine gun. Hindi namin dinala yan, sumagot si Bai Xiaoro sa matatas na Ingles. Gayunpaman, halatang hindi naniniwala ang kabilang partido sa kanyang sinabi. Or rather, basta guest ang dumating para maglaro dito, susuriin sila. Huang Feng ay nahulaan na sila ay natatakot din na ang mga bisita ay matalo at gumamit ng mga baril upang patayin ang lahat ng mga tao sa kasino. Pagkatapos ng paghahanap, matagumpay na nakapasok sa kasino sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Natuklasan nila na ito ay mas masigla kaysa sa kanilang naisip. Halos lahat ng mesa ay napapaligiran ng mga tao. Marami ring mga sexing kuneho na batang babae na nagpabalik-balik na may mga baso ng alak sa kanilang mga kamay. Bagamat maraming tao dito at malakas ang ingay, hindi naman madumi ang hangin. Bukod dito, ang pag-iilaw ay napakahusay, na ginagawang komportable ang mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Maraming tao ang nagpapatrolya,
Napatingin si Huang Feng sa mga nakapaligid na tao na nakasuot ng itim na suit at salaming pang-araw. Ang mga taong ito ay halatang natatakot na hindi malaman ng iba ang kanilang pagkakakilanlan. Malinaw nilang sinabi sa lahat na sila ay mga bodyguard. Lahat sila ng security guard dito. Imposibleng walang security guard sa ganyang kasino. Sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Huang Feng. Nagpalitan silang dalawa ng chips sa counter. Pagkatapos noon, nag-arte sila na parang mga bisitang unang beses na pumunta rito. Naglakad-lakad sila at tumingin sa bawat mesa ng sugal. Ang isa ay upang maunawaan ang nakapalibot na kapaligiran, at ang isa ay upang hanapin si Feng Yuan. Matapos maghanap ng ilang sandali, hindi niya nakita si Feng Yuan. Gayunpaman, natuklasan ni Huang Feng na sa mga nagsusugal, mayroong maraming tao na ang mga aura ay malinaw na naiiba sa mga ordinaryong tao. Bagamat ang mga taong ito ay hindi kinakailangang magkaroon ng panloob na lakas, maliwanag na hindi sila ordinaryong tao. Palihim silang minarkahan ni Huang Feng sa kanyang puso isa-isa. Sa kabilang panig, sina Tao Ziyan at Bai Xiaoro ay pumasok din at ginagawa ang parehong bagay. Team Leader Tao, wala kaming nakita dito. Nakita mo ba si Feng Yuan? Ngumiti si Bai Xiaoro at damaykit kay Huang Feng, na parabang nakikipagkaibigan siya kay Huang Feng. Gayunpaman, sinisinghot ng kanyang bibig ang tanong ni Tao Ziyan. Hindi namin siya nakita, pero kinumpirma ng mga nagmamonitor sa kanya na pumunta siya sa kasino na ito. Pagkatapos noon, natakot silang madiskubre, kaya hindi na nila siya tinuloy. Baka umakyat na siya, sagot ni Tao Ziyan. Bahagyang tumango si Bai Xiaoro. Natapos na nila ang pagsisiyasat sa bulwagan sa unang palapag, ngunit hindi pa rin nila nakita ang figure ni Feng Yuan. Tapos, dapat umakyat na siya ngayon. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang umakyat sa itaas. Ang bulwagan sa unang palapag ay maaaring casual na laruin, ngunit sa ikalawang palapag, kung ang mga chip sa kamay ay mas mababa sa 3 milyon, hindi sila kwalipikadong umakyat sa itaas. O, ang isa pang paraan upang umakyat ay ang pumatay sa unang palapag at imbitahan sa itaas ng taong namamahala sa kasino. Gayunpaman, ito man ang una o ang pangalawang sitwasyon, ito ay hindi isang bagay na maaaring makamit ni Bai Xiaoro at Tao Ziyan. Bagamat sila ay mula sa National Security Agency at may mga operating fund, napakahirap para sa kanila na kumuha ng 3 milyon para maglaro. Kung tungkol sa pangalawang sitwasyon, ito ay mas imposible. Hindi sila ang Diyos ng mga gambler, paano sila makakapatay sa lahat ng panig? Sa katunayan, sa ilang araw na ito, ginugol ni Feng Yuan ang halos lahat ng oras niya sa itaas sa paglalaro. Hindi siya kapos sa pera ngayon. Bagamat hindi pa siya nakipagkasundo sa buyer, binigyan din siya ng kaunting deposito ng kabilang partido. Bukod sa kinita niya sa pagbebenta ng impormasyon noon, marami pa siyang pera. Sa oras na ito, tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng. Siya at si Tao Ziyan ay walang pera, ngunit maaaring mayroon nito si Huang Feng. Nang makita ang mga mata ni Bai Xiaoro, naunawaan ni Huang Feng ang kahulugan nito, kaya dinala niya si Bai Xiaoro sa counter at direktang nagpalitan ng 5 milyong chips. Bagamat alam ni Bai Xiaoro na dapat ay mayaman si Huang Feng, hindi niya inaasahan na makakapagpalit siya ng ganoon karami ng sabay-sabay. Bihira lang pumunta sa Casino City para lang maglaro. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Makakakuha pa siya ng 5 milyon. Kahit na nawala sa kanya ang lahat, walang pakialam si Huang Feng. Talagang kumikita ang negosyo mo. Nakangiting sabi ni Bai Xiaoro. Dahil sa pagkakaroon ng button, alam din ni Tao Ziyan ang sitwasyon ni Huang Feng at Tao Ziyan. Nang malaman niya na, ginamit talaga ni Huang Feng ang kanyang sariling pera para makipagpalitan ng 5 milyong chips, lalo siyang na-curious kay Huang Feng. Hindi niya inaasahan na napakayaman nitong si Huang Feng. Group Leader Tao, akyat muna tayo. Manood kayo sa ibaba. Naglakad sina Bai Xiaoro at Huang Feng sa hagdan at sinabi kay Tao Ziyan. Okay, bibigyan natin ng pansin ang sitwasyon sa ibaba. Sagot ni Tao Ziyan. Hindi sila maaaring umakyat ngayon, kaya maaari lamang silang magpatuloy sa ibaba. Nang makarating sina Huang Feng at Tao Ziyan sa hagdan, may mga taong kasino na gustong makita ang kanilang mga chips. Nang makita nila ang mga chips sa kamay ni Huang Feng, hinayaan nilang dumaan sina Huang Feng at Tao Ziyan. Kung ikukumpara sa unang palapag,
ang ikalawang palapag ay mas maluho. At the same time, mas tahimik. Mas kaunti ang tao dito kumpara sa unang palapag. Kabanata 978. Bilang karagdagan sa mga tao sa bulwagan sa ikalawang palapag, mayroong maraming mga pribadong silid. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay naglalakad pa rin sa bulwagan. Upang hindi makapukaw ng hinala, nanatili sila sa ilang mesa ng pagsusugal ng ilang sandali. Nang maglibot sila sa bulwagan sa ikalawang palapag, ang mga chip sa kanilang mga kamay ay nabawasan ng 500,000 yuan, ngunit hindi pa rin nila nakita ang Feng Yuan. Dapat nasa private room yung lalaki. Sabi ni Huang Feng. Dapat lang. Sinabi ni Bai Xiaoro, gayunpaman, ang mga pribadong silid ay hindi para sa lahat na makapasok. Sa pangkalahatan, maaari ka lamang pumasok pagkatapos maimbitahan. Tumango si Huang Feng na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Hindi ganoon kadali ang maimbitahan. Maaaring nakapatay ka ng maraming tao sa labas, at ayaw ng mga tao sa kasino na makita kang patuloy na kumikita, o mas kaunti ang mga tao sa mga pribadong silid. Saka ka lang magkakaroon ng pagkakataon na makapasok. Bukod dito, napakaraming pribadong silid dito, hindi nila alam kung nasaan si Feng Yuan. Dito na lang daw tayo maghihintay. Sabi ni Huang Feng. Tumango si Bai Xiaoro, sa katunayan, kahit na pumasok tayo at hanapin siya, mahihirapan siyang ilayo siya rito. Maghihintay lang tayo ng pagkakataong lumitaw. Sumang-ayon din si Huang Feng sa pahayag na ito. Sa katunayan, pumunta sila ngayon dito para lang sundan si Feng Yuan at maghanap ng pagkakataon. Tungkol sa kung mayroong isang ganap na pagkakataon, hindi sila sigurado. Dahil nandito na tayo, laro tayo. Kailangan lang natin bantayan ang hagdan dito. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Tumango rin si Bai Xiaoro. Isa lang ang hagdanan papunta sa unang palapag. Kung gusto nilang bumaba, iyon lang ang magagamit nilang hagdan. Kaya naman, basta babantayan nilang dalawa ang hagdan, walang magiging problema. Pagkatapos noon, nakahanap sina Huang Feng at Bai Xiaoro ng mesa ng pagsusugal malapit sa hagdan at naupo. Halatang hindi gaanong sanay sa sugal ang dalawa. Casual lang silang naglaro. Naglaro sandali si Huang Feng at sinabi kay Bai Xiaoro, maglaro ka, pupunta ako sa banyo. Tumango si Bai Xiaoro at umupo. Habang naglalaro, nakatingin siya sa hagdan mula sa gilid ng kanyang mga mata. Naghahanda si Huang Feng na pumunta sa banyo, ngunit nang pumasok siya sa banyo, bahagyang natigilan siya. Tapos, gumaling siya at nagkunwari na parang walang nangyari at nagpatuloy sa pagpasok. Binubuksan ni Huang Feng ang kanyang pantalon habang sinusulyapan ang katabi niya. Hindi niya inaasahang makikilala niya si Feng Yuan dito. Nagkataon lang, dumating din si Feng Yuan sa banyo sa oras na ito. Dati, habang papunta rito, ipinakita ni Bai Xiaoro ang larawan ni Huang Feng Yuan. Sa alaala ni Huang Feng, hindi mahirap alalahanin ang hitsura ni Feng Yuan. Sa oras na ito, sa banyo, bilang karagdagan kina Huang Feng at Feng Yuan, may dalawa pang tao. Ang dalawang taong ito ay mukhang walang pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, nararamdaman pa rin ni Huang Feng na medyo iba sila sa mga ordinaryong tao. Pagpasok niya, tumingin pa sa kanya ang dalawang taong ito nang may pagbabantay. Si Feng Yuan ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi niya siguro napansin na ang tatlong tao sa palikuran ay hindi mga ordinaryong tao. Alam niyang tiyak na magpapadala ang dating bumibili ng mga taong susubaybay sa kanya. May mga tao rin sa bansa na darating para manghuli sa kanya. Gayunpaman, hindi niya mahanap ang mga taong iyon mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Iniisip ni Huang Feng kung paano sila haharapin. Bagamat mayroong dalawang tao, tiwala si Huang Feng na kaya niyang talunin sila. Kung tungkol sa Feng Yuan, walang problema. Natural, maaari niyang talunin silang tatlo dito at mahuli si Feng Yuan. Gayunpaman, ang problema ay, ano ang susunod niyang gagawin? Sa unang palapag man o ikalawang palapag, maraming kalaban. Kung kinuha ni Huang Feng si Feng Yuan ng ganito, naniniwala siya na ang mga taong iyon ay tiyak na gagawa ng hakbang. Sa oras na iyon, kahit na mayroon siyang golden silk soft armor at panloob na puwersa, hindi niya magagarantiyahan ang kaligtasan ng kanyang sarili at ni Feng Yuan habang karga-karga si Feng Yuan. Kahit kay Bai Xiaoro at sa dalawa pa, dehado pa rin sila sa dami. Walang sapat na espasyo dito.
May mga kaaway at pati na rin ang mga tao mula sa kasino. Magiging mahirap para sa kanila na maayos na alisin si Feng Yuan. Tulad ng kapag ang storage box ay nasa villa sa ibang oras at espasyo, tanging mga nilalang na nakuha sa pamamagitan ng storage box ang maaaring makapasok doon. Ang mga tao sa totoong mundo ay walang paraan upang makapasok. Dati nang nag-eksperimento si Huang Feng sa isang ordinaryong aso sa totoong mundo. Hindi niya ito may pasok sa villa, kahit ngayon lang. Kung ito ay posible sa hinaharap, hindi sigurado si Huang Feng. Tulad ng para sa singsing sa imbakan, ito ay halos pareho. Para sa mga buhay na nilalang sa totoong mundo, ang storage ring ay parang vacuum. Tulad ng para sa mga taong tulad ng Little Eagle at Little White, maaari silang pumasok ng hindi apektado. Sa makatuwid, walang paraan si Huang Feng na ilagay doon si Feng Yuan. Habang iniisip pa rin ni Huang Feng kung ano ang gagawin, nalutas na ni Feng Yuan ang problema at handa nang lumabas. Samantalang ang dalawa pang tao, ganoon din ang ginawa nila. Hindi nagpatagal si Huang Feng at sunod-sunod siyang lumabas kasama sila. Pagkatapos noon, sinundan ni Huang Feng ang mga taong iyon mula sa malayo at sa wakas ay natukoy ang pribadong silid kung nasaan si Feng Yuan. Samantalang ang dalawa pang tao, wala sila sa pribadong silid at bumalik na sa bulwagan. Gayunpaman, ang kanilang mesa ay hindi kalayuan sa pribadong silid ni Feng Yuan. Nahanap ko si Feng Yuan. Nang bumalik si Huang Feng sa tabi ni Bai Xiaoro, bumulong siya sa kanyang tainga. Nahanap ko si Feng Yuan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Bai Xiaoro. Pinagpatuloy niya ang pagtingin sa mga card sa kanyang kamay, ngunit ang mga card ay halatang hindi malaki. Matapos niyang itapon ang mga baraha, tumayo siya at umalis sa kanyang kinatatayuan. Saan? Si Bai Xiaoro at Huang Feng ay medyo malayo sa mesa ng pagsusugal at mahinang nagtanong. Sa pribadong silid na iyon, sumenya si Huang Feng gamit ang kanyang mga mata at sinabi. Sinadya man o hindi sinasadya ni Bai Xiaoro ang pribadong silid. Pagkatapos noon, inilipat niya ang tingin at bahagyang tumango. Pagkatapos noon, kadalasan, ang atensyon ni Huang Feng at Bai Xiaoro ay nasa pribadong silid. Gayunpaman, hindi nabuksan ang pinto ng pribadong silid. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay walang magawa, kaya naglaro din sila sa mesa ng pagsusugal. Ang hindi inaasahan ni Huang Feng ay ang swerte ni Bai Xiaoro ay talagang napakabuti. Bagamat wala siyang kakayahan, sa huli, napanalunan niya talaga ang 500,000 na natalo nila noon. Nanalo sila ng mahigit 200,000. Bagamat ang numerong ito ay hindi malaking numero para sa kasalukuyang Huang Feng, napakasaya pa rin ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang hindi inaasahang kapalaran. Makalipas ang halos kalahating oras, biglang bumukas ang pinto ng private room. Si Huang Feng at Bai Xiaoro, na naglalaro ng baraha, ay tumingin kay Feng Yuan na lumabas sa pribadong silid. Pagkalabas ay hindi na siya tumigil at dumiretso sa unang palapag. Kabanata 979. Group Leader Tao, lumitaw na ang target at ngayon ay pababa na. Pwede na kayong lumabas muna at manood sa labas. Susundan namin kayo ni Huang Feng sa ibang sasakyan mamaya. You guys report your position anytime. Agad na bumulong si Bai Xiaoro kay Tao Ziyan. Dahil kakaalis lang ni Feng Yuan, at marami pa ring kalaban sa eksena, hindi agad siya masundan ni Huang Feng at Tao Ziyan. Para naman kina Tao Ziyan at Tao Ziyan sa unang palapag, maaari silang umalis ng maaga. Sa ganitong paraan, hindi sila magdudulot ng hinala, at magtutulungan ang dalawang panig. Got it, we'll set off now. Mag-ingat kayo. Tumunog ang boses ni Tao Ziyan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Old Xing. Nagkunwaring distress silang dalawa habang naglalakad papunta sa counter, naghahanda na palitan ng pera ang chips at umalis. Sa sandaling ito, silang dalawa ay parang mga ordinaryong sugarol na nawalan ng pera. Bagamat maraming kalaban sa pinangyarihan, hindi sila naghinala sa kanilang dalawa. Bagamat nagkaroon ng conflict si Tao Ziyan sa kabilang partido noon, ito ay isang long-distance gunfight, kaya hindi nakita ng kabilang partido ang totoong hitsura ni Tao Ziyan at ng iba pa. Ang depresyon sa mukha ni Tao Ziyan at Old Xing ay peke, ngunit ang pagkabalisa at galit sa mukha ni Feng Yuan ay hindi peke. Nawalan na naman siya ng pera ngayon, at nitong mga nakaraang araw, araw-araw siyang nawalan ng pera.
Bagamat nakaipon siya ng kaunting pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng impormasyon, pagkatapos nitong ilang araw ng pagsusugal, halos lahat ay nawala sa kanya, kaya natural na hindi maganda ang kanyang kalooban. Sa katunayan, si Feng Yuan ay orihinal na isang ordinaryong propesor na nakatuon sa pananaliksik, ngunit siya ay may masamang bisyo ng pagsusugal. Dahil dito, malaki ang utang niya, at sa panahong ito nahanap siya ng mga dayuhang puwersa at tinulungan siyang mabayaran ang kanyang utang. Kasabay nito, binigyan siya ng malaking halaga ng pera. Siyempre, ang perang ito ay hindi maibibigay sa kanya ng libre, at ang presyo ay kailangan ni Feng Yuan na tulungan silang makakuha ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Si Feng Yuan, na nalulong sa pagsusugal at mahina ang kalooban, sa wakas ay nakompromiso sa harap ng pera. Sa orihinal, siya ay nasa isang ordinaryong instituto ng pananaliksik, ngunit sa tulong ng mga taong iyon at sa kanyang sariling pagsisikap, pumasok siya sa isang mas confidential na institusyong pananaliksik, at ang impormasyong nakuha niya ay mas mahalaga. Gayunpaman, alam din niya na ang lokal na pangangasiwa sa lugar na ito ay napakahigpit, at marami na siyang naibentang impormasyon. Kapag siya ay natuklasan, siya ay tiyak na matatapos. Sa makatuwid, nang magkaroon siya ng pagkakataong makakuha ng napakahalagang material sa pananaliksik sa pagkakataong ito, nagpasya siyang manirahan sa ibang bansa. Hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pananatili sa China, dahil pakiramdam niya ay may mga taong tila nagsimulang maghinala sa bagay na ito. Matapos makuha ang impormasyon, matagumpay na nakaalis ng bansa si Feng Yuan sa tulong ng mga dayuhang puwersa. Sa orihinal, ang presyo ng impormasyong ito ay napag-usapan, ngunit nagbago ang isip ni Feng Yuan sa huling minuto. Sa kanyang opinyon, ang impormasyong ito ay napakahalaga. Bukod dito, nagkaroon siya ng malaking panganib na makuha ang impormasyong ito. Ngayon, napilitan siyang umalis ng bansa dahil dito. Nawalan siya ng trabaho at iniwan ang kanyang pamilya. Masyadong mataas ang presyong kailangan niyang bayaran. Kaya naman, natural na hindi siya nasisiyahan sa presyong napag-usapan niya noon. Kaya naman, nakakita siya ng pagkakataon na lihim na ilagay ang impormasyon sa safe ng bangko. Kasabay nito, upang maiwasan ang mga taong iyon na gumamit ng dahas laban sa kanya, natagpuan din niya ang isang graduate student na tinuruan niya noon para tumulong. Ang taong iyon ay nagkataong nasa lungsod ng pagsusugal ng Estados Unidos. Kapag may nangyari sa kanya, hihilingin niya sa kabilang partido na umalis kasama ang impormasyon. Sa kasong ito, ang mga dayuhang puwersa ay maaari lamang maging maingat sa pag-atake sa kanya dahil sa takot na masira ang mga plorera. Gayunpaman, ang kabilang partido ay hindi madaling nakompromiso sa presyo. Pagkatapos ng lahat, ang presyo na hiniling ni Feng Yuan para sa oras na ito ay masyadong mataas. Gayunpaman, ang kabilang partido ay natatakot din na si Feng Yuan ay umalis o mahuli ng mga inchik. Kaya naman, maraming nakatagong gwardya ang nakaayos sa paligid niya. Alam din ito ni Feng Yuan, ngunit wala siyang pakialam at hindi siya nagmamadali. Sa halip, masaya siya dahil mayroon siyang mga bodyguards. At the same time, nalulong siya sa sugal. Sa pagkakataong ito, pinili niyang pumunta sa Casino City dahil maraming kasino dito. Kaya naman, nang isinasaalang-alang ng kabilang partido ang kanyang alok, araw-araw siyang nakikisalamuha sa mga kasino. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Feng Yuan ay ang kanyang swerte sa pagsusugal ay halatang hindi maganda. Sa loob lang ng ilang araw, halos lahat ng perang naipon niya sa napakatagal na panahon ay nawala na sa kanya. Ngayon, halos wala na siyang pera. Kung hindi pa rin pumayag ang mga iyon sa alok niya, nanganganib pa siyang matulog sa lansangan. Kung talagang hindi gumana, ibababa ko ang presyo. Napaisip si Feng Yuan sa kanyang puso habang naglalakad siya. Maaaring hindi alam ni Feng Yuan na ang dahilan kung bakit siya nawala ng napakaraming pera ay hindi lamang nauugnay sa kanyang husay at swerte, kundi nauugnay din sa mga paraan na ginagamit ng kabilang partido. Nais ng kabilang partido na samantalahin ang kanyang kahinaan at mawala ang lahat ng kanyang pera. Sa oras na iyon, natural siyang mabalisa. Si Huang Feng at Bai Xiaoro ay nagpatuloy sa paglalaro ng mga baraha sa bulwagan sa ikalawang palapag. Sa oras na ito, nalaman nila na pagkatapos bumaba ni Feng Yuan, hindi bababa sa 6 na tao na may iba't ibang aura mula sa mga ordinaryong tao ang bumaba din. Malinaw, ang kabilang partido ay dumating para kay Feng Yuan.
Ngayong umalis na si Feng Yuan, umalis din sila. Pagkaraan ng ilang sandali, tahimik na tumayo sina Huang Feng at Bai Xiaoro. Habang nag-uusap at nagtatawanan ay naghanda na silang bumaba. Sa panahong ito, nanalo silang dalawa ng higit sa 100,000 yuan. Normal na sa kanila ang may ngiti sa kanilang mga labi. Paano ito? Paano ang sitwasyon kay Feng Yuan mula sa China? Sa kabilang panig, sa isang gusali sa Estados Unidos, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng casual na damit ay humihit-hit ng tabako habang nakikipag-usap sa telepono. Boss, dapat nawala lahat ng pera niyan. Tatawagan kayata niya agad at pumayag. Sabi ng nasa kabilang dulo ng telepono. Medyo malaki ang gana nitong sugarol. Pero, sa huli, sobrang tanga. Iniisip pa ba niya na China ito? Bumantong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, gayunpaman, binibigyang halaga ng militar ang impormasyon sa kanyang mga kamay, kaya hindi tayo magkakamali. Mukhang kikilos na naman si Huaxia. Sa pagkakataong ito, kapag tumawag siya, ipapangako ko sa kanya na kukunin muna ang impormasyon. Kung mabubuhay pa ba siya para gastusin ang pera, mahirap sabihin, sasabihin ko sa iyong mga tao na maging alerto, sasabihin ko sa iyong mga tao, naiintindihan. Naiintindihan mo boss, magalang na sabi ng nasa kabilang dulo ng telepono. Matapos ibaba ang telepono, kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang. Sa orihinal, ayaw niyang kitilin ang buhay ni Feng Yuan, ngunit ang taong ito ay masyadong matako. At saka, lulong na siya sa pagsusugal. Maya-maya, may masamang mangyayari. Para hindi mabigyan ng pagkakataon at dahilan ng mga mamamayan ng China, dapat siyang mamatay. Kabanata 980. Nang bumaba sina Huang Feng at Bai Ruro, nalaman nilang wala na ang mapanganib na kapaligiran sa lobby sa unang palapag. Malinaw, ang mga taong iyon ay umalis kasama si Feng Yuan. Sina Tao Ziyan at Old Xing ay sumusunod na ngayon kay Feng Yuan, patuloy na nag-uulat ng partikular na sitwasyon. Sa katunayan, alam nila kung saang hotel tinutuluyan ni Feng Yuan. Sinusundan lang siya ng mga ito para maghanap ng mga pagkakataon. Gayunpaman, ang pagkakataong ito ay malinaw na napakabihirang. Dati, kapag marami silang tao, hindi sila makahanap ng angkop na pagkakataon. Sa oras na ito, mas kaunti ang mga tao nila, at ang kabilang partido ay mapagbantay, kaya mas mahirap na makahanap ng angkop na pagkakataon. Sumakay sina Huang Feng at Bai Ruro ng taxi at direktang nag-shortcut papunta sa hotel kung saan tumuloy si Feng Yuan. Kung patuloy silang sinusundan ni Tao Ziyan at Old Xing, madali silang matuklasan. Sa makatuwid, pagkatapos makumpirma na wala talagang pagkakataon, umalis sina Tao Ziyan at Old Xing at hindi na nagpatuloy sa pagsunod. Napansin mo ba ang ekspresyon ni Feng Yuan ngayon? Sa isang bench sa kalye na hindi kalayuan sa hotel, magkayakap sina Huang Feng at Bai Ruro na parang ordinaryong mag-asawa. Puno ng tamis ang kanilang mga mukha, ngunit pinag-uusapan pa rin nila ang tungkol kay Feng Yuan. Well, I saw it. Parang hindi masyadong maganda ang ekspresyon niya, sabi ni Bai Ruro. Nawalan yata ng pera ang lalaking ito, sabi ni Huang Feng. Ang ekspresyon sa mukha ni Feng Yuan ay walang pinagkaiba sa ibang mga sugarol na nawalan ng pera, kaya madaling naisip ito ni Huang Feng. Sa tingin mo ba nawala lahat ng pera niya at nagmamadaling ibenta ang impormasyon sa kanyang mga kamay? Sabi ni Bai Ruro, posible naman. Sinabi ni Huang Feng, kung ako ang pinuno ng Red Hat Organization, magtatakda ako ng bitag para kay Feng Yuan sa kasino. Sa ganitong paraan, kapag kapos na siya sa pera, tiyak na siya ang magkukusa para sumuko. Ang organisasyong, Red Hat, na binanggit ni Huang Feng ay kanilang kaaway sa pagkakataong ito. Isa itong organisasyon sa United States na responsable sa pakikipag-ugnayan kay Feng Yuan. Ang katayuan ng organisasyong ito sa United States ay katulad ng sa National Security Agency sa Huaxia. Sa katunayan, sila ay responsable para sa higit pang mga bagay. Masasabing direktang komprontasyon ito ng dalawang organisasyon. Gayunpaman, dahil ito ay nasa Estados Unidos, ang organisasyon ng Red Hat ay nagkaroon pa rin ng malaking kalamangan. Pagkatapos makinig sa pagsusuri ni Huang Feng, tumanggo si Bai Xiaoro. Hanggat hindi tanga ang kinauukulan, dapat ay makapag-isip siya ng ganitong paraan.
Bukod dito, dahil sa naunang aksyon ni Tao Ziyan, tiyak na magiging mapagbantay sila at mag-iisip ng paraan upang malutas ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Habang nag-uusap sina Huang Feng at Bai Xiaoro, dumating sa hotel ang kotse ni Feng Yuan. Sa likod ng sasakyan niya, may ilang sasakyan. Sila dapat ang mga taong nasa pulang sombrero. Dahil ang misyon nila ay protektahan at subaybayan si Feng Yuan, hindi sila masyadong nagtago. You continue to monitor here. Pupunta ako sa hotel para tingnan. Nakita ni Huang Feng si Feng Yuan na lumabas ng kotse at sinabi kay Bai Xiaoro. Dati, sa kasino, walang ginawa si Huang Feng kay Feng Yuan. Pagkatapos noon, medyo nagsisi siya. Bagamat nagpunta sila sa kasino ngayon upang tingnan kung may pagkakataon, wala silang kailangang gawin. Gayunpaman, habang sila ay naantala, mas malala ito para sa kanila. Si Huang Feng ay hindi gustong magpatuloy sa pagkaantala. Masyado bang delikado? Siguradong marami ang mga tao nila sa hotel. Sabi ni Bai Xiaoro na may pag-aalala. It's okay. No matter what, I am still a first-class master. I still have the ability to protect myself. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Saglit na nag-isip si Bai Xiaoro at sinabing, well, mag-ingat ka. Kung may nakita kang mali, umalis ka kaagad. Pinapanood namin ngayon si Feng Yuan. Hanggat hindi natin siya hahayaang tumakas, dahan-dahan tayong makakahanap ng pagkakataon. Alam ko, sagot ni Huang Feng. Pagkatapos, tumayo siya at mabilis na naglakad patungo sa hotel. Dahil hindi mabilis maglakad si Feng Yuan, madaling naabutan siya ni Huang Feng. Gayunpaman, nang makitang tila gustong sumakay ni Feng Yuan ng elevator, nag-isip sandali si Huang Feng at nakakita ng blind spot. Pagkatapos, ginamit niya ang stealth skill ng magnanakaw at pumunta sa elevator. Sa oras na ito, naghihintay pa rin si Feng Yuan para sa elevator, na nagbigay ng oras kay Huang Feng. Kung hindi, hindi na niya ito maabyutan. Nang dumating ang elevator, pumasok si Feng Yuan. Pagkatapos noon, sumunod sa kanya ang tatlong tao. Nakita na ni Huang Feng ang tatlong taong ito sa kasino dati. Sila dapat ang mga taong naka-red hat. Nang malapit nang magsara ang elevator, kumislap si Huang Feng at pumasok din sa elevator. Siyempre, hindi alam ng mga tao sa elevator na hindi lang 4 ang tao sa elevator, kundi 5. Ikaw ang kanilang mga tao, tama ba? Mahirap sigurong sundan sila, di ba? Biglang sabi ni Feng Yuan sa 3 pang tao sa elevator. Hindi siya ignorante gaya ng nakikita niya. Dapat ay napansin niya na ang mga taong ito ay ang mga taong naka-red hat. Nagkatinginan ng mga taong iyon, at ang isa sa kanila ay tumingin kay Feng Yuan at sinabi. Tama, pero huwag kang mag-alala, Mr. Feng. Hindi kami gagawa ng anumang bagay na hindi makatwiran sa iyo. Wala kang gagawing hindi makatwiran. Hehe, I think naubos na ang pasensya mo. Matapos makuha ang impormasyong iyon, mahirap sabihin kung gagawa ka pa rin ng isang bagay na hindi makatwiran, sabi ni Feng Yuan na puno ng panunuya. Mr. Feng, kaibigan ka ng leader namin at kaibigan din ng US. Paano namin magagawa sa'yo? Nakangiting sabi ng taong iyon. Siyempre, kung hindi mo kami tretuhin bilang magkaibigan, magiging ibang kwento. Tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo matatakot ako? Sabi ni Feng Yuan. Siyempre, hindi kita tinatakot. Ikaw ay aming kaibigan, at kaming mga Amerikano ay mapagpatuloy. Paano natin matatakot ang ating mga kaibigan? Sabi ng taong iyon, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi pala kaibigan gaya ng sinabi niya. Malamig na sumangot si Feng Yuan at tumigil sa pagsasalita. Alam niya na ang mga taong ito ay hindi mga taong dapat ipagmalaki. Sa sandaling makuha niya ang pera, aalis siya sa lugar na ito. Sa katunayan, natatakot din si Feng Yuan. Kung tutuusin, umaasa lang siya sa sarili niyang lakas para labanan ang buong organisasyon. Kung siya ay pabaya, hindi lamang siya makakakuha ng 1 sentimo. Maaari pa siyang mawalan ng buhay. Si Huang Feng, na nakatayo sa gilid, ay naunawaan ang kanilang sinasabi. Noong nag-aaral siya, hindi magaling ang English niya. Ngunit nang siya ay dinala sa ibang dimensyon, pinahintulutan siya ng storage box na maunawaan ang lahat ng mga wika sa dimensyong iyon. Bago ito, nakapunta na siya sa isang bansa kung saan Ingles ang sinasalita. Kaya naman hindi masama ang English niya.
Wala siyang problema sa pag-unawa sa usapan ng mga taong ito.